Hey mga brods, ito. Ang dami nga itong tatanggaling mga point guards dito sa San Miguel Beermen. Alam din naman natin na ito pang SMB, ginawa talaga nila yung best nila. Mga ka-brods, ngayong playoffs round, pero yun nga, na-fell short sila dahil tinalo sila ng isang mighty Rain Ocean Elasto Painters na talaga ba naman na inspired na Andre Karakut. So ito mga ka-brods, ayon din sa mga reports and rumors natin, ang dami nga itong tatanggalin dito sa SMB. Yes, hindi naman natin sa minamalit itong mga players na ito, pero syempre mga ka-brods, nakita rin kasi ng mga fans na parang hindi daw talaga napapasahan ng maayos ito pong si Junmar Fajardo. Alam din naman natin na ito pong si Junmar, isa rin naman ito talaga sa mga nakaset na play kay Coach Leo Austria. Once na hindi mo nga ito masunod yung mga set na plays for Junmar Fajardo, talagang lilimitahan ni Coach Leo yung minuto mo. Pero hindi. Ang nangyayari kasi ngayon parang nagiging ISO play for CJ Perez, Wami Chongson, for Jericho Cruz, tapos minsan si Chris Rosales talagang pilit na rin yung tira niya. So kaya nga mga ka-brods, na imbes na magawa yung play ng SMB, hindi na, nagkakanya-kanya na mga ka-brods. Unlike naman sa nakita naman natin na magandang play, napaka-smooth na play ni Coach Yeng Yao na Rain Ocean Elasto Painters squad, mas nanalo ang Elasto Painters dahil mga ka-brods, tignan nyo, napakaganda ng flow ng play, napakaganda ng flow ng laro, and napakaganda ng sistema ni Coach Yeng Yao talaga. Ito, dito sa SMB mga ka-brods, ang dami nating mga reports and rumors na talagang magre-rebuild na daw mga ka-brods. Ito pong team nila. Yes, syempre, ito pong SMB, once na matalo mo ito sa playoffs round, tapos susunod konferensya, alam din naman natin, iba mag-bounce back itong San Miguel Beermen. Kapag may tatanggalin, talagang tatanggalin nila. Tapos pag may kukunin, talagang kukunin nila. Dahil ayon din sa reports and rumors natin na itong paparating na PBA Draft 2026 or 2027, itong SMB nagkakalkal na ng mga magagaling na players or magagaling na rookies or magagaling na Phil-Am or magagaling man na mga overseas players from Japan, B-League, Taiwan, and Korea. Yes mga ka-brods. And itong SMB, hindi kasi nila natuloy yung Grand Slam na pinaka-inaasam-asam nila. Biruin nyo, sayang yung consecutive championship ng SMB. Tapos tatalunin ka lang ng isang Rain Ocean Elasto Painters. So, alam din naman natin na malaki yung respeto natin sa Rain Ocean, pero compare mo naman kasi yung lineup ng SMB sa Rain Ocean, di ba mga ka-brods, hindi hamak na mas deep ang lineup ng SMB dahil ito talagang pinagtuunan ng pansin, binigyan ng magandang lineup ni Boss Al Francis Chua na SMC team. And itong SMB, ang isa rin talaga sa mga talagang makikita mong yamado na kupunan na SMC teams, mga ka-brods. Yes, dahil nga kay Junmar Fajardo at ibang mga superstar players dito na napunta na sa SMB, mga number 1 draft pick, napunta rin sa kanila, di ba? So ito, sayang rin kasi kung gagandahin mo yung lineup mo tapos hindi rin naman masusunod yung play. So ayon sa reports and rumors, dalawa or tatlong mga players ng SMB ang mawawala dito. Hindi rin naman natin masabi kung sino mga players na yun mga brods dahil ito ay trade and rumors pa lang din. And ayon din sa mga balita, isang point guard, isang shooter at isang forward ang itong pinag-iisipang i-trade ng San Miguel Beermen. And ayon sa reports and rumors, dalawang point guard ang pwede nilang bitawan mga ka-brods. And kasi may gusto silang kunin ng mga players na magagaling at mas maganda ang basketball IQ and mas nasusunod yung play ni Coach Leo Austria. Dahil ito mga ka-brods, ito ay talagang ma-expect mo na magandang trade ang mangyayari sa mga SMB adjustment lineup. So ito, maganda para sa SMB ito. Kahit sabihin natin na nagboborakay sila ngayon, ito, may plano naman silang maayos mga ka-brods sa next season. Kaya sa tingin nyo mga brods, sino yung mga tatlong yun na dapat alisin sa San Miguel Beermen nung nakalaban nila yung Rain Ocean Elasto Painters? Kaya komento mo lang po yung mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga ka-brods. Ito, blockbuster trade ng Cedric Barefield at Scottie Thompson. So alam din naman natin na busy ang Ginebra ngayon sa bakbakan nila against Rain Ocean Elasto Painters ngayong semifinals round. Pero alam nyo ba, ang Ginebra ay pinag-iisipan na rin at tinitignan na rin ito pong mga skills na gagawin nito ni Scottie Thompson. Dahil alam din naman natin si Scottie isa talaga sa mga may puso sa laro, may hustle sa laro at talaga makikita mong
may gustong manalo sa laro sa Barangay Nebra San Miguel. Ang kaso nga lang, kahit sabihin natin na magaling si Scotty, malakas si Scotty, may puso si Scotty sa gilas, maski sa Ginebra, mga kabrods, 3 to 4 years nang hindi nagcha-champion kasi ang Barangay Ginebra San Miguel. Siguro nga pag natalong Ginebra dito sa Rain or Shine, ito talagang pinaka-big adjustment sa lineup ng Ginebra. Dahil syempre, ilang taon ba naman, ito na siguro yung pinaka-chance sa Ginebra na patunayan sa mga Ginebra fans na balik championship round na ulit ang Barangay Ginebra at balik championship na at gigil sa kampyonato ng Ginebra. Dahil mga kabrods, itong si Scotty Thompson ay hindi na niya napapa-champion ulit ang Ginebra. So baka panahon na daw para bitawan si Scotty. At habang mataas pa nga ang trade value ni Scotty Thompson, mga kabrods, at bago pa bumagsak ang laro nito, ito ang gustong i-trade ngayon ng Ginebra para naman sa isang magaling na player ng Blackwater Bossing. And alam ko nga sa mga Ginebra fans na medyo masakit nga itong mawala sa kanila si Scotty Thompson dahil yung hustle sa laro, yung magandang basketball IQ sa laro, yung pagiging scorer din neto, nag-improve na rin, tapos yung rebounds, assists, blocks, hustle plays, steals, mga backcourt rotation plays ni Scotty Thompson ay ito yung isa talaga sa bakit hindi ito nawawala sa Ginebra at siyang tinatanghal na new face ng franchise ng Ginebra. Pero mga kabrods, ganun talaga. Pag iti-trade ka ng SMC, iti-trade ka talaga. So ito, ang iti-trade naman din kasi sa kanya, isang magaling na player na katulad ni Cedric Barefield. Ito ba naman nag-average ng 21 points per game, hindi ka pa ba mababanghang yan mga kabrods? Dahil maski mga imports, talagang tinataasan niya sa average lang itong si Cedric Barefield. Kaya makikita mo mga kabrods na talagang best scorer ng liga rin ito, one of the best scorer na local na point guard. Ito pong si Cedric Barefield, ang 6'2 point guard ng Blackwater Bossing. While si Scotty, nasa 12 points per game lang ang production nun. Pero si Scotty, mas mataas sa mga rebounds and assists niyan dito kay Cedric Barefield. Pero itong si Cedric Barefield mga brods, ito kasi yung isa sa mga missing piece nga daw para sa Barangay Nebra San Miguel. Yes mga kabrods, yung hustle, yung rebounds, assists, pwedeng mapunan yan dito sa Ginebra dahil ang Ginebra binabalak nga rin kunin ito pong si Calvin Abueva pagdating sa hustle plays. Kung mawala man si Scotty sa kanila and may mapupunta naman si Abueva sa Barangay Nebra San Miguel at mapupunta naman sa Ginebra si Cedric Barefield, magandang plano na rin siguro yan mga kabrod. So pero etong si Barefield kasi once na uminit yan, lista mo na. Grabe rin kasi ito pong si Cedric Barefield, maski import nga talagang hirap na rin dumepensa sa kanya, maski mga point guards nito, yung mga local point guards dito sa PBA, talagang sinasayawan lang ni Cedric Barefield, kayang-kayang gumawa ng spasyo, grabe yung skill set sa laro, grabe rin yung basketball IQ sa laro, grabe rin yung court vision, yung assist, rebounds, blocks, yes, hustle plays din man. Ito pong si Cedric Barefield, 6'2 na point guard na mabilis mga kabrods, magandang skill set, and talagang may papanalo niya yung kupunan mo. Ito pong Blackwater kasi yung whole squad nito, yung whole players at teammates nito, wala naman din talagang vision na manalo ng kampyonato. Ito pong si Barefield meron. Kaya yan ang gustong kunin ng Ginebra, mas bata, mas maganda, mas scorer kaysa nga daw kay Scotty Thompson. Pero ito, mabigat na plano ito mga brods, itong Scotty and Barefield trade. Kaya ito ay pinag-uusapan at pinag-aaralan pa ng Ginebra kung worth it ba ito. Kaya ikaw mga brods, komento mo na po mo dito sa trade na blockbuster trade na ito. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is a basketball trade option lang. I'm out.